Sinubukan niyang gisingin ito muli, sinasabihan siyang bumangon. Ngunit siya ay nagpakumbaba lamang, may nasabing hindi maganda bilang tugon. Biglang napagtanto ng protagonistang si Bjorn na nagpapanggap lamang itong natutulog, dahil itinago nito ang mukha sa ilalim ng kumot, si Owen ay talagang nagpapanggap lamang na hindi pa siya nagigising. Habang ang buong katawan niya ay nababalot ng pawis dahil sa kaguluhan, biglang lumala ang kanyang paghinga. Mula nang bumagsak si Bjorn, sa pamamagitan ng mga balikat ay itinaas siya ni Owen na sumigaw ng surprise. Ang protagonista, na nakasandal sa kanya, ay nagtanong kung bakit siya nagpapanggap. Napahiya si Owen, ngunit, sa wakas ay inamin niya na kung tatayo siya, wika ni Owen sa mababang tinig, iiwan niya ako. Lumitaw ang mga luha sa mga sulok ng kanyang mga mata, at tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kamay upang hindi marinig ang bahagyang pag-iyak. Nagulat si Bjorn. Talaga bang nag-aalala siya tungkol dito? Tanong niya sa kanyang isip. Naalala niyang hindi naman sila kailanman naging ganap na magkaalyado, nagtulungan lamang sila sa loob ng isang gabi. Isang gabing tila sandali lamang, ngunit sapat upang makabuo ng kakaibang ugnayan, isang kasunduang hindi kailangan ng mga salita, kung saan pinrotektahan nila ang isa't isa. At ngayon, napagtanto ni Bjorn na kapag binuksan ni Owen ang kanyang mga mata, ang kasunduang iyon ay tapos na. Hindi na niya sinagot ang mga pag-aalinlangan sa loob ng kanyang isipan. Sa halip, dahan-dahan niyang pinakawalan si Owen, sa kasinimulan ng pagtipon ng kanyang mga gamit. Isinuot niya ang kanyang backpack sa balikat, at mula sa tabi ng kama ay kinuha niya ang kanyang kalasag. Ang mga kamay niyang bumitaw ng buntong hininga ay bahagyang nanginginig ng tanungin niya, ano ba talaga ang gusto ng 2 taong iyon mula kay Owen? Kinuha ni Owen ang kanyang sandata mula sa lupa, bahagyang napahiya ng mariin, wala akong ideya kung ano ang gusto ng mga magsasakang yun mula sa akin. Si Bjorn ay hindi kumbinsido. Sigurado ka bang hindi mo sila kilala? Tanong niya, nakatingin ng may pagdududa. Sandaling natahimik si Owen, bago nagsalita si Owen, may posibilidad na ang mga magsasaka na iyon ay mula sa parehong klan ng mga taong sumubok na saktan ako dati. Napansin niya na pareho ang mga simbolo sa mga damit ng mga iyon, at biglang naalala na tinawag nila ang kanilang sarili na Crystal Union. Napamura ang protagonista sa kanyang isip, iniisip kung ang mga iyon ay hindi lang basta mga karaniwang magsasaka, kundi isang mas malaking pangkat. Napagtanto niya na marahil ay mas mabuti para sa kanya na lumayo kay Owen, ngunit nag-alinlangan siya. 20 taong gulang pa lamang siya, at habang tinitingnan niya ang takot na nakaukit sa mukha ni Owen, hindi niya magawang talikuran ito. Sa huli, napabuntong hininga siya. Iminumungkahi kung talakayin na lang natin ito habang naglalakad, sabi niya. Nagulat si Owen, ngunit agad din niyang nabawi ang sarili at tumango. Sinimulan niyang sundan si Bjorn habang naglakad ito palayo. Tutulungan mo talaga ako? Tanong ni Owen, may bahid ng pag-asa sa boses. Makinig ka muna sa mga detalye, sagot ni Bjorn, nang hindi lumilingon. Pagkatapos, saka ako magpapasya. Pero sa ngayon, magkasama muna tayo, ayokong mag-aksaya ng mas maraming oras. Ngumiti si Owen, bahagyang gamaan ang loob, at tumango. Ayos, tinatanggap ko ang mga kondisyon mo. At sa ilalim ng mahinang sikat ng araw, nagsimula silang maglakad ng magkasabay, 2 taong parehong walang katiyakan, ngunit sa sandaling iyon, magkasama sa iisang landas. Ipinaliwanag ni Owen na nakilala niya ang mga taong iyon sa kanyang unang araw sa The Labyrinth, at na sila ang kanyang mga naging kasamahan sa gabing iyon. Habang sinusubukan niyang alalahanin kung paano nagsimula ang lahat, idinagdag niya pa na. Binuksan ko lang ang mga mata ko ng 1 segundo, tapos bigla akong nakaramdam ng kakaibang presensya. Napahinto siya sandali, halatang binabalikan sa isip ang nangyari. Pagtingin ko, may isang lalaki na nakatayo sa itaas ko. Nakangiti siya, hindi yung mabait na ngiti, kundi yung mayabang. Tinanong niya kung gising na ba ako, tapos, inilabas niya ang dulo ng kanyang dila at sabi, matulog ka muna ng kaunti. Napakunot ang noo ni Bjorn. Sino siya? Tanong niya. Hindi ko agad nalaman noon, sagot ni Owen, at bahagyang yumuko, pero maya-maya, nalaman ko na siya pala ay isa sa mga pinuno ng angkan na nagpapatakbo ng negosyo sa unang palapag. Sa kabutihang palad, nakatakas ako. Huminto siya, bahagyang nanginginig ang boses. Pero simula noon, hindi na sila tumigil. Ang mga tao mula sa The Alliance ay patuloy na umaatake sa akin, upang makatakas, pagtatapos ni Owen, pero ang mga tao mula sa The Alliance ay patuloy na umaatake sa akin. At doon ko nasaktan si Bjorn. Sumimangot si Bjorn, halatang naguguluhan. Hindi ko maintindihan. Paano nila nahanap ang kinaroroonan mo? Sandaling tumahimik si Owen bago sumagot. Sa palagay ko, gumagamit sila ng mga bato ng komunikasyon para mag-coordinate. Mga bato ng komunikasyon. Inulit ng protagonista sa kanyang isip, napakunot ang noo sa pagkagulat.
Wala siyang maalalang ganoong item sa laro. Hiling ko, sabi niya, ipaliwanag mo ng mas detalyado. Tumango si Owen at nagsimulang magsalita. Ang mga stones of communication ay mga mystical na aparato na tumutulong sa mga tao na magpadala ng mga mensahe sa isa't isa. May saklaw lang ang mga ito ng humigit kumulang 300 metro, pero sapat na iyon para makipag-ugnayan ang mga miyembro ng isang pangkat sa loob ng maze. Tahimik na nag-isip si Bjorn. 300 metro, parang handheld radio, naisip niya. Habang pinag-uugnay niya ang mga piraso ng impormasyon, unti-unting lumilinaw ang larawan sa kanyang isip, hindi lang basta pagtakas ang nangyari kay Owen. Mayroong higit pa, nakikipag-usap din sila sa kanyang mga kalaban gamit ang tulong ng isang mystical na aparato. Nangangahulugan ito na kung pababayaan niya si Owen, tiyak na mahuhuli siya ng mga kalaban. Tinitingnan siya ni Bjorn ng seryoso at tinanong, talaga bang may nagawa ka sa kanila? Hindi maintindihan ni Owen kung bakit hinahabol siya ng mga iyon, kaya patuloy niyang iniisip ang sitwasyon. Nakita ni Bjorn ang pag-aalangan sa kanyang mukha at ipinapalagay na ang mga magsasaka ay nais lamang pakse ng saksi. Ngunit, sa pagbaba ng kanyang ulo, inamin ni Owen, nang bahagyang awkward na ngumiti, na hindi lang iyon. Habang tinuturok-turok niya ang kanyang kamay, ipinaliwanag niya na sa unang pagkakataon, kumaway siya ng kutsilyo, maliit na bahagi lamang ang nangyari noong sinubukan niyang makatakas sa unang pagkakataon, ngunit may isang pangyayari na hindi niya may kakaila. Sa wakas, inamin ni Owen na tinamaan niya ang lalaki sa isang tiyak na lugar. Lumawak ang mga mata ng protagonista, nakatingin sa kanya nang may pagkabigla. Anong lugar? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Napahiya si Owen at tumahimik, hindi nagbigay ng malinaw na sagot. Ngunit sa huli, isinara niya ang kanyang mga mata at ngumiti ng parang tupa, na nagmumungkahi na ganap niyang pinutol ang isang bahagi ng katawan sa lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Owen na imposible na pagalingin ang ganoong uri ng sugat gamit lamang ang potion. Tumingin si Bjorn sa kanya, nakikita ang kakilakilabot na pawis na tumatakbo sa mukha ni Owen. Sa isip niya, sinumpa niya si Hearn, at alam niya na sa kasong iyon, ang mga taong iyon ay parang multo na hahabol sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi niya maintindihan kung bakit nakangiti si Owen, ngunit ipinapalagay niya na ito ay karma. Nang bahagyang awkward, kinuskos ni Owen ang kanyang ulo gamit ang isang kamay at humingi ng paumanhin sa protagonista, sabay pinindot ang kanyang mga labi ng mas mahigpit. Nagpalaki ng mata si Owen at seryosong binalaan si Bjorn, sinusundan sila. Pinayuhan niya itong huwag tumingin sa likod, habang tinitiyak na ang bawat kilos nila ay maingat at tahimik. Napakunot ang noo ni Bjorn sa mga salita ni Owen. Inihayag ni Owen na ang pagkakaiba sa pagitan nila ay humigit kumulang 150 metro. Nabanggit ni Bjorn na sa ganoong distansya, karaniwang imposible nang makaramdam ng anumang bagay. Ngunit hindi niya inisip na nagsisinungaling si Owen, ipinapalagay niya na ito ay likas na kakayahan nito. Binalaan ni Owen na kailangan nilang pabilisin. Nang tanungin siya kung magagawa niya iyon, sumagot siya ng may kumpiyansa, kaya niya, at sa katunayan, mabilis siyang tumakbo. Tinitingnan ni Bjorn ang mga bahagyang basa ng dugo na bandages ni Owen at napansin niya na ang sugat ay maaari pang magbukas ng higit pa. Ngunit hindi nagreklamo si Owen. Napagtanto ni Bjorn na mayroong lakas ng loob ang kasama niya. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-usad, pilit na pinipilit ang kanilang mga katawan sa kabila ng sakit at panganib. Matapos ang ilang sandali sa labyrinth, tinanong ni Bjorn kung gaano nakalayo ang pagitan nila sa humahabol sa kanila. Binigkas ni Owen na ang kondisyon ay hindi nagbago. Kumapit sa kanyang pangaang protagonista, napansin ang bilis ng kanilang pag-usad, ngunit alam niyang hindi nila maiiwasan ang mga tagasunod. Napagtanto rin niya na ang kanilang humahabol ay tiyak na magbibigay alam sa natitirang bahagi ng kanilang mga kasama. At ito ay nagiging mapanganib. Naisip niya na kung nais niyang tumulong, kailangan nilang sirain ang mga taong iyon. Ngayon, kailangan niyang magpasya kung ano ang eksaktong gagawin, walang pagtalikod, at alam niya iyon. Kaya't napagpasyahan niyang pag-isipan ito ng maingat. Tanong niya sa kanyang sarili, nanganganib siya, at ang iniisip niya ay ginulo ng bahagya ni Owen nang tawagin siya nito. Tumingin siya sa direksyon ni Owen na may halong takot, at napagpasyahan ni Bjorn na kailangan niya ng karagdagang impormasyon. Tinatanong niya, ano ang kaya ni Owen? Binigkas ni Owen na siya ay mahusay sa paghuhugas at paglilinis, ngunit inamin na hindi siya mahusay sa pagluluto. Walang pasubali na tinanong ng protagonista kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Owen na ang tinutukoy niya ay ang kakayahan sa labanan. Tumawa siya ng walang saysay, at naintindihan ng protagonista ang ibig niyang sabihin. Inaangkin ni Owen na siya ay mahusay sa paggamit ng palaso at dalubhasa rin sa mahika ng espiritu, lalo na sa mga katangian ng apoy.
Napansin ni Bjorn na siya ay isang mahusay na elf archer, kasama ang isa sa pinakasikat na katangian. Tinatanong ni Bjorn, nakapatay ka na ba ng kahit sinuman, bago si Owen? Umiwas si Owen sa tanong at pinisil ang kanyang sandata ng mas magaan sa kanyang palad. Inamin niya na hindi pa niya pinapatay ang sinuman, ngunit seryosong idinagdag na handa siya kung kinakailangan. Nauunawaan ng protagonista ang lahat at tinanong si Owen kung nais niyang sumali sa kanya. Namangha si Owen, nakatingin sa kanya ng may pagkabigla, at idinagdag na hanggang sa makalabas sila sa labyrinth, makikipagtulungan siya. Ang bahagi ng plano ay magiging pabor sa kanila, at binalaan na ang anumang pagtutol ay hindi tinatanggap. Nakasimangot si Owen sa konsentrasyon, sumigaw ng, sumasang-ayon ako. At nasiyahan si Bjorn sa tugon niya. Tinanong ni Bjorn kung gaano nakalayo sila, at sinabi ni Owen na may humigit kumulang 100 metro ang pagitan nila sa humahabol sa kanila. Nagalit ang protagonista dahil kahit sa kabila ng kanilang bilis, nahahabol pa rin sila ng mga kalaban. Napagtanto niya na wala nang silbi ang patuloy na pagtakas. Huminto siya bigla at binalaan si Owen na babaguhin nila ang plano. Nagutos siya sa kanya na ipatawag ang isang espiritu, at ipinangako ni Owen na gagawin niya iyon. Agad na natupad ng IM ang kahilingan ni Bjorn, at ang nilalang ay lumitaw sa tabi niya sa hangin. Patuloy na tumatakbo ang protagonista at tinanong ang sarili kung mag-iisip ba siya ng tama, habang parabang babalik siya sa kadiliman, isang lugar kung saan sila naging bahagi ng piitan, na walang mga ilaw na kristal, at kailangang suriin ang bawat hilera ng sitwasyon. Nabanggit na papalapit na ang mga karibal, inutusan ni Bjorn si Behor na kanselahin ang pagtawag, at ginawa niya ito. Sa susunod na segundo, nagdilim ang paligid, at isang silhouette ng tao ang lumitaw sa koridor.